Salamat po. Magandang araw po mga ka-business. Ito po ulit si Pinoy na si pa dito sa Australia. Gandang araw po sa inyo lahat. So, meron kasi para hong ginawa ko na ho itong pagsasalita na to, yung pagbablog tungkol doon sa mga nangyayari dito sa Australia. So, para ho makapagbigay ako ng awareness sa mga Pilipino na naninirahan na ho dito. Kasi may mga sadya talagang mga law sila na hindi natin alam dahil nga tayo kumbaga dayo lang o nag-migrate lang tayo dito sa Australia. Gusto ko lang ho kayong mabigyan ng babala na hindi ho lahat ng gagawin natin na ginagawa ho natin sa Pilipinas magagawa ho natin dito. At ito ay maaring magdulot sa atin ng malaking gastos itong sasabihin ko sa inyo. So kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga party. Ano ba yung mga pinaghahandaan natin? Christmas, birthday, anniversary, kung ano-ano pa, mga kalimitan, mga birthday yan, o kaya Christmas, mga New Year, minsan lang yan. Pero kalimitan tayo mga Pilipino, nag-iimbita tayo sa mga ganyang okasyon. So, ang sasabihin ko sa inyo, nangyari ho sa akin, at gusto ko kayong ma-aware na mabigyan kayo ng babala na yung mga mahihilig sa party at mahihilig mag-imbita na kapwa ko Pilipino, medyo mag-ingat ho kayo. Kasi dahil sa isang pangyayari na hindi ho namin naasahan, yun nung sa amin sinasabi ho nagagawa kami ng sa fireplace namin ng yung pinaka-flue namin, pinaka-tube na ilalagay sa taas. So may katulong ho kami, ang katulong ho namin yung kaibigan ho namin. Meron ho sa taas tsaka dito sa baba. Naandito na ho kami, 4 ho kami dito, misis ko, 5. Misis ko, ako, yung anak kong panganay, yung isa pa. Bali, 5 ho kami nagtatrabaho, 4 dito, 1 ho sa taas. So, anong nangyari bigla hong dumating yung kapitbahay ko. Alam niyo naman dito sa Australia, kailangan bago ho kayo pumunta sa isang bahay, at least tumawag ho kayo na kayo pupunta. Para kung may lakad, yung pupuntahan nyo, hindi masayang oras nyo, at baka may ginagawa sila, pagpunta nyo, hindi kayo maasikaso. So, yun nga nangyari. Nagpunta ho dito, pumasok sa pinto, syempre kapitbahay namin, kakilala naman, sabi nga, we can say na kaibigan mo na rin dahil naiimbita mo sa mga party. Pero parang mali ata yung termino na kaibigan, kundi kakilala. Kasi pag sinabi natin kaibigan, malalim na yon. Kumbaga meron na kayong pinagsamahan ng matagal na panahon at meron na kayong mga sinasabing nagawa na talagang kayo magkasama. Ito, kapitbahay lang, naiimbitahan. Siyempre, tayong mga Pilipino, mahilig tayong ganyan, makipag-communicate, makipagkaibigan. So, anong nangyari, may ginagawa kami, sabi namin sa kanya, huwag ka nang tumulong. Kasi yung dalawa nga lang, more than enough na gumagawa dito sa flue namin. So, sabi namin, huwag ka nang tumulong. Ngayon, pinapaangat daw sa taas na nangyari, inaangat namin. Ngayon, nang inangat, dahil nga medyo hindi tama yon, inano niya ng walis tambo. Imagine niyo walis tambo ang ginamit. So nangyari dahil sa pagano niya na out of balance yung may hawak daw sa taas na bitawan, lumaglag yung flue. Nasaktan yung anak ko, nakat dito. Yun yung kapitbahay namin, nakat din dito. So yung sa anak ko, wala namang parang ligament na nasaktan, walang nasira. Doon sa kapitbahay namin, which is babae, medyo ligamento na sa kanya. Na parang kailangan operahan. So ako nagdala sa doktor, ako nagdala doon sa city para maoperahan. So may meron ng something, may lapse na Dahil nang naandun kami sa hospital dito sa lugar namin, sinabi niya na hindi siya magdidemanda. So, I'm thinking na bakit ka magdidemanda? Hindi ka naman namin pinapatulong. Ikaw yung kusang pumunta sa bahay namin. At the same time, nakialam ka. Kaya pati anak ko, na-disgrasya. So, binaliwala ko yon. Tapos dinala ko sa wooden, which is
hospital ng capital ng Canberra. Dinala ko doon dahil nga may mga Medicare, yun yung gagamitin niya. So, dahil kasalanan niya yun nangyari. So, na-operahan, tapos after a week, dumating siya ulit dito sa bahay niya, pinuntahan ko po, tinanong ko, meron ba akong maitutulong sa'yo? Ano ba yung pwede ko itulong sa'yo? Sabi, no, I'm alright. So, ako, kampante, pero dahil nga yung kaibigan ko, nagtrabaho siya secretary sa isang law firm. So, sabi niya, maybe just wait maybe a little bit longer na bigyan natin ng panahon. Sabi niya, I'm sure magdidemanda yan. Sabi ko, but the thing is, hindi ko kasalanan yun. Pumunta siya dito at siya ang nakailam. So, kasi mabali ko lang saglit yung kwento ko. Kasi dito, kapag kayo nag-imbita sa party, o kung ano man hong okasyon meron daw sa bahay nyo at pinapunta nyo, kaibigan nyo, puti man o hindi puti o asyano o kahit ano po. Ang law po dito sa Australia, kapag inimbita nyo at may nangyari ho doon sa taong yon, automatic ho yun. Sagot nyo yun. Lalo na, nadulas. Hindi nyo sinabi, wala kayong binabanggit na, huwag kang dumaan dyan, madulas dyan. O huwag kang dumaan dyan, baka mahulog ka dyan. Huwag kang pumunta dyan, baka may mangyari sa'yo, baka may bumagsak sa'yo. Kapag hindi ho kayo nagbigay ng warning, automatic ho yun. Kapag na-disgrasya ho yung tao na inimbitahan nyo, lalo na ho, inimbitahan nyo, dahil may consent nyo, na-disgrasya ho yun, magke-claim ho yun sa inyo. Pero, kung meron naman ho kayong insurance, wala naman hong problema yon. Ang masama ho kapag wala kayong insurance. Kapag nag-claim ho sa inyo yun, doon maraming napapahamak na minsan nauubos ang property. Dahil kapag yan ay kumuha ng insurance sa inyo, lahat ho ng gastos nyo, penalty o ano man, pati bayad sa abogado, kukunin ho sa inyo. Nag-aano ho ng hundreds of thousands nyo, minsan ho milyon. Conforme ho doon sa mangyayari sa inyo. Kung ano yung masasaktan sa inyo, kung kayo na imbalido o nabalian kayo na kailangan gamutin for a long time, kung ano yung gastos nyo, saguto lahat yun. Paano kung hindi kayo naka-insurance? Ubuso. Ba may ibebenta nyo ang property nyo? Ito para ma-aware ho yung mga kapwa Pilipino ko, lalo na ho yung mga property, mag-iingat ho kayo sa mga party. Hindi ho bale kung kamag-anak nyo, pero yung kamag-anak nyo may kasamang kaibigan, tapos yung kaibigan may kasamang kaibigan, at alam nila yung procedure na ganito, sigurado ho yun, magke-claim ho sila sa inyo. Kung ano man ho yung mangyari sa kanya at malaki, yun ang problema. So, nabanggit ko lang sa inyo para malaman nyo kung ano yung pinag-uusapan natin. So, balik ko tayo doon. So, may nangyari nga ho, tinanong ko, sabi ko, may tutulong. Sabi, no, I'm okay. Eto na ho. Tumama ho yung kaibigan ho namin na Malaysian. So, ang nangyari ho niyan, yan pala ho, hindi ho namin kasi alam nyo siyempre tayo mga Pilipino, gusto natin makipagkaibigan at sa neighbor mo, maayos. Pero okay naman ho yung neighbor namin. Itong nag-iisa lang, trabaho niya na pala ho yun. Hindi ko siya inusgahan, pero siya, puti ho siya. So, siyempre, alam niya yung regulation. So, yan na ho. After 2 years, yan pala ho, may certain time na kailangan mong na magdemanda para makuha mo yung mga nagastos mo. So, eto na ho. Yun tumakbo na 2 years na yun, kami, nag-uusap pa, iniimbitahan ko pa ho siya. Nag-aalok pa ho siya ng mga trabaho, gusto mo bang pintahan yung bahay mo? Meron akong ganito, bumili pa kami ng halaman ng kaibigan ko. Para sabihin natin na, yung parang baliwala, kasi para may nangyari lang, kasi sagot naman ng Medicare niya yung lahat ho kasi kami dito, may Medicare. So, pag napunta ko kayo ng ospital, wala ho kayong babayaran dyan. Maaaring may bayaran kayo, konti lang, pero minimum lang ho yun. Ang gamot hindi rin ho ganun kamahal. Lalo na sinasabi na average yung buhay mo, minsan wala kang trabaho. May sagot ang gobyerno doon sa bawat gagastosin nyo.
So, yun na nga ho. So, dumating ang 2 years. Yung pala ho, yung pagdidemanda niya after 2 years, pwede kayong magdemanda ngayon. So, dahil nagdemanda siya after 2 years, may dumating ako sulat. At ang sulat to galing sa abogado niya. Ang lintik ko, ganito ho nangyari. Lahat to na kasinungalingan sinabi. Hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makapaghalaman, nahihirapan siya maglinis. Sinasabing yung ipe-pleasure niya yung sarili niya, na andoon din ho. Kung pwede ko nga lang ho sanang ipakita sa inyo, kaso nga lang ho, baka masita ho ako. Pero yun ho yung mga nakalagay. Pati yung pagpapaligaya niya sa sarili niya, I don't know. Sabi ko, why don't use toys? Bakit mo gagamitin yung ano mo, yung daliri, sorry for the word. So yun nga ho, ang nangyari. So, ang dami. Bam, bam, bam. Talaga hong totally baldado siya, hindi niya magamit yung ano niya. Pati yung depression, anxiety, pasok na ho lahat doon. Sabi ko, patay tayo dito. So, tinawagan ko yung insurance ko. Sabi ko, wag mong bigyan. Sabi ko doon sa insurance ko. Kasi, syempre, may karapatan din kayo doon dahil pumasok ko sa bahay nyo. Imbestigahan nila. Pero sa akin, ayoko kong bigyan dahil tinatanong ko siya kung ano yung pwede ko itulong sa kanya. Yung pala meron na sa isip niya na ididemanda kami doon sa last period na pwede niya kami idemanda. So, ang ibig kong sabihin, naipon ho yun. Hindi siya may anxiety, may depression, sumasakit na rin ang likod niya. Lahat to sa akin na ikarga. Pero ang tinamaan lang kamay. Kaliwang kamay pa ho ang tinamaan. So kaya ako, para maging aware kayo, baka madali kayo at wala kayong, minsan, ang Pilipino kasi ugali, nagtitipid sa insurance. Kailangan nyo dito sa Australia, insurance lahat. Kung hindi ho, one thing na may mangyari lang ho, ubos ang kabuhayan nyo. Sayang ho ang pinaghirapan nyo. Yan ho yung tinandaan ko dito. Kaya ho ako, lahat to, kompleto ko sa insurance. Dito sa bahay, doon sa business namin, kompleto ho yun, pati employees compensation, customer, insurance. Kompleto yun. Kung kayo may business, kompletuhin nyo. Huwag nyong intayin na may mangyari. Dahil napakalaki ng gastos. So, kinausap ko yung insurance ko, sabi ko, wag bayaran. So, yung insurance ko, kinukonta kami, ano nangyari, bam, bam, bam. Sige, lalaban tayo. So, lumaban ho, unlintik. Yung anak ng teteng na yan. Pumunta ko kasi dito sa Australia, meron no win, no pay na solicitor o attorney. Kapag nakita ho na ang laban nyo ay malakas, kukunin ho kanya, wala kayong babayaran, may percentage lang ho sila. O maaari yung kukunin nila doon din ho sa nakalaban nyo. Di ko naman ho alam, ang insurance dito, ayaw ho ng trouble. Siyempre, lahat naman ho, ayaw ng trouble. Pero ang insurance pala dito, dahil nga hindi naman nila pera, yung ginagamit mo, ang pinambabayad nila, sasabihin lang na lalaban. At ito, pagka ito ay nagdire-diretso sa korte, sa pinaka-korte, may siya parang sinasabi nating negotiation. Kumbaga, magkikita kayo sa gitna para wala nang trouble sa korte kasi mahal magbayad sa korte. At think, pag nagpunta ko kayo sa korte, 30 to 60,000 ang bayad. So, So, tumagalo ng 1 taon ang pakipag-usap. Dito lang kung January, bumagsak yung resulta. Sabi mo ng insurance namin, sige, punta kayo ng Sydney kasi doon ang trial. Sabi ko, sige, pupunta kami. Pero make it sure na sasagutin mo yung mga malolo sa amin kasi kami gumagawa sa business namin. So, pumayag. Alam nyo, after 1 week na yung nag-uusap kami na magta-trial na kami, kukunan kami ng yung salita namin kukunan sa korte. So alam niyo, sumulat agad sa akin ng insurance ko na hindi na matutuloy, babayaran na lang yung babae na natamaan dito na nakikita ko naman nagtatrabaho, nagpipinta, nagbubuhat ng wala talaga. Kumbaga pera-pera lang ang laban. So alam nyo, nakalagay daw sa sulat na babayaran nila ng insurance, pati yung abogado. Alam nyo kung magkano ibinayad daw sa babae? 200,000 Australian dollar.
Tapos yung abogado nakakuha ng $100,000 doon sa fee. Dahil siya lumaban doon sa kaso. So 300,000 napakalinaw ho na nakuha ho doon sa insurance namin at maaring tumaas ang tumaas ang premium namin na binabayaran. Instead na ikaw ay nagbabayad ka ng 1,000 a year, maaring maging 15,000 a year yan. 1,500 a year o 1,500. Kung 1,000 a year ka, maaring maging 1,500, tataas ang premium nyo. So, ibig sabihin, para ikaw na rin yung nagbayad nung Nung ipinambayad nila, nagbabayad ka na ng insurance para maproteksyonan ka, babayaran nila, maaring tumaas ang premium mo, hindi mo alam kung magkano ilang percent. So, ayan no. Ang sa akin doon, ang sinisintimiento ko, mga ka-business o mga kaibigan, paano ho, kung ako nagkaroon ng problema at hindi ko nabayaran ang insurance ko doon sa bahay at nangyari yung problema na yon. So, saan ko kukunin yung 300,000? Ay, 250 yung nasa babae, 100 yung nasa lalaki, bali 350,000. Saan ko kukunin yun, yung 350,000? Saan ko kukunin? So, ibig sabihin, para mabayaran ko sila, ibebenta o isasanla ko tong bahay ko at lupa para mabayaran yung kinaso sa akin. So, napakasakit to nun. Pumasok ka sa bahay ko, hindi ko naman kasalanan, hindi kita pinapatulong, at nilagay mo doon sa mga reklamo mo na hindi man lang kita binigyan ng mga safety gloves o hindi nga kita pinapatulong. Sino na mga pumunta ka lang para lang makiusyoso? Kung ba ikaw ay napakasama mong marites. Tapos dinimanda pa ako after 2 years. So kaya pala ho dito sa Australia, hindi ko nila lahat kasi ako nandito, ang mga nakapalibot sa akin ay mga puti. So kaya pala good day, good morning, how are you? Hindi ho talaga yung pupunta ka sa bahay para makapagchismisan. Meron ho palang law na ganoon. Na anything, o any na mangyayari doon sa loob ng property nila. Kahit yung hayop, huwag niyo hong gagalawin ng hayop nila. Pag yung aso nila na disgrasya sa property mo, automatic, yari ka. Lalo na yung aso nahulog kung saan, may hukay ka doon, hindi mo inaanuhan, hindi mo inaayos, maari ka idemanda, babayaran mo yung aso, plus the damage sa utak nila. Sasabihin nila, di-depress ako kasi nawala yung aso ko. Kasi yung aso nila dito, para ho nilang anak. Talaga hong nila yan, na talagang inaalagaan nilang mabuti. Hindi ko katulad sa atin, nasa labas ito, nasa loob ng bahay. Tsaka hindi pinapakain ng mga tirayan. Binibili ho talaga. At may mga bet ho yan. Kailangan may record kayo sa bet. Dahil kung hindi, at yung aso nyo nakawala at nakadali o nakasira ng property o nakadali ng kapwa aso, ay automatic ang laki ng babayaran nyo. Ganun ho dito ka-proteksyon yung mga tao at mga hayop. So, yun nga ho, 350,000. Saan ko kukunin yun? Buti ho may insurance ako. Kasi bago kami kumuha ng bahay dito, make it sure na may insurance ka, na hindi ka, na wag mo nga hayaan na wala kang insurance kasi may mangyayari na hindi mo alam. Na ganun pala. So, natutuho kami. So, kaya ho lahat ng business, kung ano kailangan insurance, lahat ho yan meron. At ang insurance hindi lang ho hundreds of thousand, million. Kailangan ng insurance mo, especially sa business. Dito sa bahay, hundreds of thousand, 500,000, pwede na ho yun. Yun yung kailangan protection nyo. Kaya ho ako nagsalita para ho ma-aware kayo na hindi ho basta-basta gagalaw kayo dito. Lalo na't nandito kayo sa Australia, maaring hindi nyo alam to, o maaring naranasan nyo na, o maaring alam nyo, binabaliwala nyo, huwag nyo hong baliwalain. Kasi o oras na may nangyari, doon ho kayo magsisisi. Mamumulubi ho kayo. Kukunin ho, lalo no win no pay, kukunin ho lahat, kahit single cent. Hindi ho kayo titiran yan. Kung ano yung napag-usapan sa korte, iyon ang ibibigay nyo sa kanila. Kaya ho, tayo, ang kultura natin, dalhin ho natin dito, but make it sure na kumpleto ho kayo sa insurance. So, napakahirap po, mga kababayan, o mga kaibigan, mga ka-business. Sinishare ko kayo, kaya ho na, marami na ho ako na experience.
dito na nangyari sa amin, na nangyari sa business. So kaya sinishare ko kayo, kung meron ho kayo at di nyo pa na ano, ayoko madanasan nyo. Kasi sayang ang pera na pinagpaguran nyo. So ayan o, mga kabayan, mga kaibigan, mga kabisnes, mag-ingat ho kayo, wag ho nyong baliwalain, yung mga dahil nagtitipid kayo, wag ho. Unahin nyo muna yung safety nyo. Palagi ko yan sinasabi, unahin nyo ang safety nyo, miski sa trabaho, bago ho kayo sabihin natin na maglagalag. So ayan o, at ako'y mag-iiwan ng isang kasabihan na walang sino man na nabubuhay para sa sarili lamang. Maraming salamat po.